3 araw bago ang kasal, nahuli ko sila. Ang asawa ko si Leah, ang fiancé ng anak ko, si Dennis, naghahalikan sa sarili kong kusina. Ang hiya, ang saksak sa dangal ko, parang nakamamatay. Walang utang na loob, ako ang nagbayad ng lahat. Matapos ang 26 na taon, naramdaman ko, wala akong kwenta. Nag-iisa. Isang background noise lang ako sa buhay nila. Pero akala lang nila. May lihim na yaman akong tapat, ang anak ko si Benjo. May inipon siyang trump card na ebidensya. Hindi ko hahayaang pakasalan ni Indira ang kriminal na iyon. Babawiin ko ang dangal ng pamilya. Magsisimula na ang matinding lesson sa kanila. Kung nakaranas ka na rin ng ganito, kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood ngayon? 3 araw bago ang kasal ng aking anak na si Indira, nahuli ko ang aking asawa, si Leah, at ang fiancé ni Indira, si Dennis, na naghahalikan sa aming kusina. Napako ako sa kinatatayuan ko sa sobrang gulat. Nang sinubukan kong bigyan ng babala si Indira, tinawag niya akong baliw at nagbanta na ipagbabawal akong dumalo sa seremonya. Akala ko, nag-iisa ako sa bangungot na ito hanggang sa lumitaw sa tabi ko si Benjo, ang anak na pinalaki ko sa loob ng 26 na taon. Malamig ang mukha niya habang bumubulong. Tay, matagal na rin akong nag-iipon ng ebidensya. Pero may isang sikreto tungkol kay nanay na kailangan mong malaman. Bago ko sabihin ang nakakagulat na sikreto na ito, sabihin mo muna, anong syudad ka nanonood ngayon? Ikomento ang lokasyon mo sa ibaba. 3 araw bago ang dapat sana'y pinakamasayang araw ng buhay ng aking anak, pumasok ako sa sarili kong kusina at natuklasan ang kasinungalingang unti-unting lumalamon sa pamilya ko parang cancer. 5:00 ng umaga sa aming bahay, sa isang mataas na subdivision sa Alabang, at gising na ako, hindi mapakali sa akala ko ay normal na kaba ng isang ama ng ikakasal. Pinipinturahan ng sikat ng araw sa umaga ang mga bintana ng kusina habang bumababa ako suot ang tsinelas ko, naghahanap ng unang tasa ng kape bago magsimula ang kaguluhan sa kasal. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kusina. Naririnig ko ang mga bulong, mahihinang tawanan. Malamang si Indira, naisip ko, maagang dumating para tumulong sa paghahanda. Itinulak ko ang pinto at doon gumuho ang mundo ko. Ang asawa ko sa loob ng 26 na taon ay nakasandal sa aming Granite Island. Ang silk robe niya'y bahagyang nakabukas habang ang kamay ni Dennis ay nakasabunot sa buhok niya. Naghahalikan sila na parang magkasintahan, lubos na nalulunod sa isa't isa, at wala silang kamalay-malay na ang lalaking nagbayad ng halos lahat ng pag-aari nila ay nakatayo deno talampakan ng layo. Ang tasa ng kape na aabutin ko sana ay tila napunta na sa ibang planeta. Hindi ako makagalaw, hindi makahinga. Sobrang lakas ng pagtibok ng puso ko na sigurado akong maririnig nila. Ngunit sobrang abala sila sa pagsira sa buhay ko para mapansin ako. 26 na taon ng kasal, 26 na taon ng pagtitiwala, ng pagbuo ng pamilyang ito, ng bahay na ito, at itinatapon niya lang para sa 20 o yung taong gulang na lalaking dapat ikakasal sa aming anak sa loob ng 3 araw. May survival instinct na pumasok sa akin. Sa halip na kumprontahin sila, tahimik akong lumabas habang nanginginig ang mga kamay ko, kaya kinailangan kong kumapit sa doorframe. Hindi nila alam na nandoon ako. Nakapunta ako sa home office ko bago ako tuluyang tamaan ng buong epekto ng nangyari. Hindi lang ito isang simpleng pagtataksil, doble itong pagtaksil. Gaano na ito katagal? Lahat ng gabing late siyang umuuwi mula sa book club. Lahat ng panahong dumadalaw si Dennis kay Indira ngunit nananatili para maghapunan. Binibighani kami ng kanyang mga kwento tungkol sa law firm, ang kanyang mga plano para sa hinaharap, ang mga sikretong tawag sa telepono, ang mga bagong damit, ang mamahaling lingerie na sinasabi niyang pampataas lang ng kanyang kumpiyansa. Diyos ko, ang bulag ko, pero hindi ko pwedeng isipin ang sakit ko ngayon. Karapat-dapat malaman ni Indira kung anong klaseng lalaki ang papakasalan niya. Nakita ko siya bandang tanghali na sa sala, nagniningning sa kaligayahan habang tinitingnan ang seating charts. Mayroon siyang berdeng mata ng kanyang ina, ang parehong mga mata na umakit sa akin 30 taon na ang nakalipas. Ang parehong mga mata na nagsinungaling sa akin ilang oras lang ang nakalipas. Indira, anak,
Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Tumingala siya, halatang naiinip. Tay, sobrang abala ako. 3 araw na lang. Tungkol ito kay Dennis. Lumamig ang silid. Pinauwi niya ang kanyang wedding planner sa isang kaway. Pagkatapos ay itinuon sa akin ang berdeng mga mata na yon na parang laser beam. Ano tungkol kay Dennis? Paano mo sasabihin sa iyong anak na ang kanyang fiancé ay nakikipagtalik sa kanyang ina? Walang salita para sa ganoong usapan. Anak, baka may... Umubo. Mga bagay tungkol kay Dennis na hindi mo alam. Mga bagay na baka maging dahilan para mag-isip ka ulit. Tumigil ka na! Itinaas niya ang kamay niya na parang traffic cop. Tumigil ka na dyan, Tay. Pakiusap. Kaninang umaga nakita ko, hindi ako makapaniwala dito. Tumayo siya, namumula sa galit. Hindi ako makapaniwala na sinubukan mong sabutahehin ang kasal ko ng mga baliw na akusasyong ito. Sinisubukan kitang protektahan. Sa ano? Sa pagiging masaya? Pumatak ang mga luha ng galit sa kanyang mga mata. Naiinggit ka, Tay. Hindi mo matanggap na hindi na ako ang munti mong inday. Hindi iyon. Kung hindi mo kayang suportahan ang kasal ko at patuloy kang mag-iimbento ng mga kasinungalingan tungkol kay Dennis, huwag kang pumunta sa kasal ko. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ang sarili kong anak ay pinipili ang lalaking nagtataksil sa kanya kaysa sa amang sumusubok na iligtas siya. Tumayo ako doon, pinapanood siyang umalis, at sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon, naramdaman kong lubusan akong nag-iisa. Ang katok sa pinto ng opisina ko ay dumating eksaktong 9:00. 3 mahihinang katok na sa paanuman ay tila magalang at nag-aalala. Nakaupo ako sa leather chair ko sa loob ng maraming oras, nakatitig sa parehong spreadsheet. Ang isip ko ay paulit-ulit na pinapanood ang eksena sa kusina. Pasok, sabi ko. Ang boses ko ay mas magaspang kaysa sa balak ko. Pumasok si Benjo sa pinto at agad kong nakita na alam niyang may mali. Sa edad na 29, ang aking inadopt na anak ay palaging mapagmasid, kayang basahin ang mga sitwasyon nang may intuwisyon na nagsilbi sa kanya ng mabuti sa negosyo. Sinuri ng kanyang maitim na mata ang gusot kong damit, ang hindi ko nahahawakang mukha, ang malamig na tasa ng kape. Tay, mukha kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Sinubukan kong pilitin ang isang ngiti. Stress lang sa kasal, anak. Ngunit hindi kailanman tinanggap ni Benjo ang madaling sagot. Umupo siya sa upuan sa tapat ng mesa ko. Ang parehong upuan kung saan siya umupo noong bata pa siya na gumagawa ng takdang aralin habang nagtatrabaho ako ng late. 26 taon na simula nang iuwi namin ni Leah at wala siyang naging iba kundi ang anak na gusto ko. Tay, pinapanood kita sa loob ng ilang linggo. Hindi ito stress sa kasal. Ang boses niya ay malumanay, ngunit matatag. May isang bagay na kumakain sa iyo at sa tingin ko, alam ko kung ano ito. Huminto ang puso ko. Nakita rin ba niya ang isang bagay? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Si Nanay at si Dennis. Ang mga salita ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang pag-amin. Nakita ko silang magkasama noong akala nila wala silang nakakakita. Ang ginhawa na bumaha sa akin ay napakalaki. Naramdaman kong nahihilo ako. Hindi ako baliw. May ibang nakapansin. Anong nakita mo? Sumandal si Benjo. Maliit na mga bagay sa simula. Kung paano sila humihinto sa pakikipag-usap kapag may pumasok sa silid. Kung paano palaging alam ni Dennis kung paano gusto ni Nanay ang kape niya. Kung paano siya sisigla kapag nabanggit ang pangalan niya. Huminto siya, hinimas ang kanyang maitim na buhok. Noong nakaraang linggo, umuwi ako ng maaga at nakita ko sila sa hardin. Nag-uusap lang sila. Pero Tay, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya ay hindi tulad ng pagtingin ng isang magiging manugang sa ina ng kanyang fiancé. Naniniwala ka sa akin? Sabi ko. Hindi ito tanong. Ito ay malalim na pasasalamat. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Ang boses ni Benjo ay nagdala ng paniniwala na nakakapigil sa aking lalamunan. Ikaw ang pinakatapat na lalaki na kilala ko. Kung sinabi mong may mali, may mali.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, nakahinga ako ng maayos. Ang inadopt kong anak, ang lalaking pinalaki ko bilang sarili ko, ay naniwala sa akin kung kailan hindi naniwala ang biological kong anak na si Indira. Pero tay, kailangan nating maging matalino tungkol dito. Hindi makikinig si Indira sa mga hinala. Baliw na baliw siya sa pag-ibig at nakikita kanya bilang ang sobrang protektadong ama na sumusubok na pigilan ang kanyang anak na lumaki. Tama siya, si Indira ay palaging matigas ang ulo. Kaya ano ang iminumungkahi mo? Ang ekspresyon ni Benjo ay naging kalkulado. Kailangan namin ng ebidensya, totoong di matatawarang patunay na kahit si Indira ay hindi makakaila. At paano natin eksaktong makukuha iyan? Isang maliit na ngiti ang naglaro sa kanyang bibig. Alam ko kung saan sila nagkikita. Martes at Biyernes ng hapon na parang orasan. Kaya kong tulungan kang makuha ang patunay na kailangan mo. Ang pag-asa ay humalo sa pangamba. Ito ang anak ko, adopted man o hindi. Siya ay akin at malapit ko na siyang hilahin sa pinakapangit na sitwasyon na hinarap ng aming pamilya. Benjo, kung gagawin natin ito, kung tama tayo, magbabago ang lahat. Ang nanay mo, ang pamilyang ito, ang kasal ni Indira, lahat guguho. Hinarap niya ako ng matatag. Tay, kung tama tayo gumuho na ito. Tayo lang ang sasalo sa mga piraso. Lumipat si Benjo patungo sa pinto. Pagkatapos ay lumingon pabalik na may ekspresyon na hindi ko pa nakita dati. Determinasyon, proteksyon, halos mabangis. Pero kailangan nating maging matalino tungkol dito. Kung mali tayo, mawawala sa atin ang lahat. Kung tama tayo, huminto siya, ang kamay niya ay nasa door or knob. Kailangan nating maging handa para sa susunod. 2 araw bago ang kasal, kami ni Benjo ay nakaupo sa aking Honda sa tapat ng isang 5-star hotel sa Makati. Pinapanood ang dami ng tao sa umaga na dumadaloy sa revolving doors. Ayan, mahinang sabi ni Benjo habang tumuturo. Tay, iyan ang BMW ni Dennis. Pinanood ko ang silver sedan na pumasok sa valet. Lumabas si Dennis na may karaniwang kumpiyansa. Ibinibigay ang kanyang mga susi na parang pag-aari niya ang lugar. Tuwing Martes at Biyernes ng hapon, paliwanag ni Benjo, habang inaayos ang kamera sa kanyang kandungan. Napansin ko dahil nagtatrabaho ako sa bahay, si nanay ay palaging may lakad sa parehong mga araw, hair appointments na tumatagal, shopping trips na tumatagal ng oras. Napakuyom ang pangako. Ilang kasinungalingan ang nilamon ko. Ayan na siya. Ang puting Lexus ni Leah ay dumating eksaktong 50 na minuto pagkatapos. Lumabas siya suot ang isang pulang damit na hindi ko pa nakita dati, isang bagay na tiyak na hindi niya binili para sa kapakanan ng kanyang asawa. Ngayon, maghintay tayo, sabi ni Benjo, habang itinataas ang telephoto lens. At idokumento ang lahat. 2 oras ang tila walang hanggan. Nagdala si Benjo ng kape, ginagawang isang malungkot na parodiya ng oras ng ama-anak ang aming stakeout. Nag-usap kami tungkol sa trabaho, sports, anumang bagay maliban sa ginagawa namin, habang nananatiling nakatuon ang mga mata namin sa pasukan na iyon. Nang lumabas sila, hindi ako handa para sa matinding sakit. Naglakad sila ng malapit, ngunit hindi nagdikit. Pinapanatili ang propesyonal na distansya. Ngunit nahuli ng kamera ni Benjo ang hindi mapapansin ng iba. Ang kamay ni Dennis na panandali ang nakahawak sa likod ni Leah. Ang paraan ng pagsandal niya sa binata. Ang ngiti na hindi ko na nakita na nakatuon sa akin sa loob ng maraming taon. Sundan sa malayo, utos ni Benjo habang sinisimulan ko ang makina. Naglakad sila ng 3 blok patungo sa isang mamahaling kainan sa BGC at umupo sa isang sulok na booth na may pamilyaridad ng mga regular na customer. Sa pamamagitan ng mga bintana, mayroon kaming malinaw na tanawin. Makukuha mo ba ang shot? Tanong ko. Inayos ni Benjo ang lens. Klarong-klaro. Doon ito nangyari. Inabot ni Dennis ang kamay niya sa mesa at hinawakan ang kamay ni Leah. Sumandal si Leah at naghalikan sila. Hindi isang friendly peck, ngunit ang masidhing halik ng magkasintahan. Mabilis na nag-click ang kamera. Nakuha na, sabi ni Benjo ng may kalungkutan. Maraming anggulo,
Tinitigan ko ang mga larawan sa display screen. Ang kasal ko ay nabawasan sa digital na ebidensya ng pagtataksil. Hindi matatawarang patunay na ang asawa ko ay nagtataksil sa fiancé ng aming anak. Ngunit may ibang tinitingnan si Benjo. Nakakunot ang noo niya. Tay, tingnan mo ito. Nag-zoom siya sa mesa nila. Nakikita mo ba ang resibo na pinirmahan lang ni Dennis? Nakinig ako sa maliit na screen. Ang mga numero ay halos hindi makita. 15,000, tahimik na sabi ni Benjo, para sa tanghalian. Tay, kumain ako diyan. Ang isang masarap na pagkain para sa dalawa ay aabot lang. Siguro 3,500 hanggang 5,000 tops. Tumingala siya sa akin. Ang mga gulong ay umiikot sa kanyang analytical mind. Si Dennis ay isang junior associate sa kanyang law firm. Tiningnan ko ang salary ranges nila. Mga 80,000 hanggang 100,000 lang ang buwan ng kita bago pa ang buwis. Kaya saan siya kumukuha ng pera para mag-aksaya ng $15,000 sa tanghalian? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang umuusok na baril. Hindi na lang ito tungkol sa isang pagtataksil. Tungkol ito sa pera. Marami nito na nagmumula sa isang lugar na hindi dapat. Benjo, sabi ko ng dahan-dahan, sa tingin ko kailangan nating hukayin ang mas malalim sa finances ni Dennis. Bumalik sa opisina ko ng gabing iyon, ikinalat ko ang mga surveillance photo sa aking mesa na parang ebidensya sa isang murder case. Ang bawat imahe ay nagsasabi ng parehong nakakasirang kwento. Ang asawa ko ay may affair sa fiancé ng aming anak. Ang patunay ay hindi matatawaran at nakapipinsala. Nakaupo si Benjo sa tapat ko, hindi pangkaraniwang tahimik, habang inaayos ko ang mga larawan ng ayon sa pagkakasunod-sunod. Naging magkasosyo kami nang wala pang napapabulatan oras, ngunit naramdaman kong mas malapit ako sa kanya kaysa sa sino man sa loob ng maraming buwan. Perpekto ang mga ito, sabi ko. Hawak ang isang malinaw na shot ng kanilang naghahalikan. Kahit si Indira ay hindi makakaila nito. Ngunit hindi tinitingnan ni Benjo ang mga larawan. Nakatitig siya sa kanyang mga kamay, maputla at naguguluhan ang mukha. Tay, may kailangan akong sabihin sa iyo. May isang bagay sa boses niya na nagpababa sa akin ng mga larawan. Sa lahat ng taon na kilala ko siya, hindi kailanman naging ganoon ka naguguluhan si Benjo. Ano iyon, anak? Huminga siya ng malalim. Ito ay tungkol sa araw na dinala ako ni nanay sa bahay 26 taon na ang nakalipas. Nanlamig ang dugo ko. Palagi kong alam na maaaring dumating ang usapang ito. Ang araw na gugustuhin ni Benjo na malaman ang tungkol sa kanyang biological na magulang. Benjo, kung tungkol ito sa mga biological mong magulang, pwede tayong mag-usap mamaya. Ngayon kailangan nating mag-focus sa... Tay, hindi ako pamangkin mo mula sa panig ni nanay. Ang mga salita ay dumaloy na parang matagal na niya itong pinipigilan. Hinding-hindi ako naging pamangkin mo. Huminto ako sa paghinga. Anong ibig mong sabihin? Tumingala si Benjo. Ang kanyang maitim na mata ay puno ng sakit at pagkakasala. Ako ang biological na anak ni nanay. Ang mga salita ay tumama na parang pisikal na suntok. Ang inadapt kong anak, ang lalaking pinalaki ko bilang sarili ko, ay aktwal na biological na anak ni Leah. Imposible iyan, bulong ko. Ang mga magulang mo ay namatay sa car accident. Si Alex Rodriguez at ang asawa niya. Kinuha ka namin dahil... Umiling si Benjo. Totoo si Alex Rodriguez, tay. Coworker siya ni nanay. Pero walang asawa, walang car accident. Umikot ang silid. 26 na taon na ang nakalipas, lumapit sa akin si Leah na lumuluha tungkol sa trahedya ng kanyang malalayong pinsan, tungkol sa 3 taong gulang na batang lalaki na nangangailangan ng bahay. Binuksan ko ang aking puso ng walang tanong. Buntis siya, patuloy ni Benjo ng tahimik. Si Alex ang ama, pero ayaw niyang panagutan si nanay o ang sanggol. Nang ipinanganak ako, nagpanik siya. Hindi siya handa na maging isang ina. Hindi handa na sabihin sa iyo ang tungkol sa affair. Kaya, nilikha niya ang kwento ng naulila na pamangkin. Pakiramdam ko nalulunod ako. Gaano nakatagal mong alam? Simula noong 16 ako. Nakita ko ang birth certificate ko habang hinahanap ang social security card ko. Nakalista si Alex Rodriguez bilang ama ko, pero walang nabanggit na asawa o aksidente.
Nang kumprontahin ko si nanay, napaiyak siya at sinabi sa akin ang lahat. At hindi mo sinabi ang anuman? Napuno ang mga mata ni Benjo ng luha. Tay, ikaw lang ang ama na nakilala ko. Ikaw ang nagturo sa akin na magbisikleta, tumulong sa takdang aralin, sinamahan ako sa bawat milestone. Wala akong pakialam sa biology. Ikaw ang tunay kong ama. Pero pinangako sa akin ni nanay na huwag kailanman sabihin. Sabi niya, sisirain nito ang pamilya natin. Tumayo ako ng dahan-dahan, nanginginig ang mga binti ko. Dumpialing na taon ng kasinungalingan. Naniwala ako na ako ang mapagbigay na lalaki na kumuha ng isang ulila nang ako pala ay nagpapalaki ng anak sa labas ng aking asawa. Ngunit habang tinitingnan ko si Benjo, ang binatilyong ito na minahal ko at ipinagmalaki sa loob ng mahigit 2 dekada, may napagtanto akong nakakagulat. Wala itong pakialam. Hindi biology ang nagpaanak sa kanya. Pag-ibig ang nagpaanak sa kanya. Katapatan ang nagpaanak sa kanya. Ang katotohanan na nandito siya ngayon na tumutulong na ibunyag ang pagtataksil ng kanyang sariling ina ay nagpapatunay na ang pamilya ay higit pa sa dugo. Naglakad ako sa paligid ng mesa at inilagay ang aking kamay sa balikat ni Benjo. Anak, sabi ko, matatag ang boses sa kabila ng lahat. Ikaw lang ang tapat na tao sa pamilyang ito. Kasama ka ba sa akin hanggang sa huli? Tumingala si Benjo, ang ginhawa ay bumaha sa kanyang mukha. Palagi tay, palagi. Isang araw bago ang kasal, ang opisina ko ay mukhang war room ng isang forensic accountant. Mga spreadsheet ang nakakalat sa bawat ibabaw. At si Benjo ay nakaupo sa ibabaw ng kanyang telepono, nagre-research tungkol sa law firm. Ito ang alam natin, sabi ko, habang inaayos ang aking reading glasses. Si Dennis Panganiban, Junior Associate, 3 taon na nakalabas sa law school. Ang mga survey sa sweldo ay naglalagay sa kanya sa 80,000 hanggang 100,000 buwanang kita, bago pa ang buwis. Eksakto, sabi ni Benjo. Pagkatapos ng buwis, insurance, student loans, renta, siguro mga 20,000 lang ang buwanang disposable income kung swerte siya. Itinuon ko ang laptop ko kay Benjo. Pinapakita ang aming pinagsama-samang listahan mula sa surveillance at social media ni Indira. Pero tingnan mo ang paggastos na ito. P15,000 na tanghalian, isang 100,000 na Rolex sa kaarawan ni Indira, ang Armani suit na yon, 75,000 minimum, at ang Cartier necklace na ibinigay niya sa nanay mo. Napailing si Benjo sa salitang nanay, pero tumango. Tinatax ng kaibigan kong jeweler ang presyo nito mula sa Instagram photo ni Indira. P400,000 hanggang 500,000 ang tingi. Pagkatapos ng 30 taon sa accounting, alam ko kapag ang mga numero ay hindi nagdaragdag. Tay, nagre-research ako tungkol sa law firm ni Dennis, sabi ni Benjo habang nag-scroll sa kanyang telepono. Mga reklamo sa legal forum tungkol sa mga billing discrepancies. Mga kliyente na nagsasabing nawawala ang trust fund money. Sumandal ako. Nag-click ang mga piraso ng puzzle. Trust funds. Benjo, iyon ang pinagmumulan ng pera. Ang mga law firm ay may hawak na pera ng kliyente. Mga settlement, escrow, estate, dapat ay hindi mahahawakan. Ngunit kung may isang taong may access, maaari silang mag-skim ng maliliit na halaga mula sa maraming account. Walang sapat na malaki upang mag-trigger ng agarang atensyon. Ang mga daliri ni Benjo ay lumipad sa kanyang screen. Tay, tingnan mo! Ipinakita niya ang kanyang telepono na nagpapakita ng isang balita na may petsa 2 linggo na ang nakalipas. Law firm ni Dennis, iniimbestigahan para sa client fund irregularities. Bumilis ang tibok ng puso ko. Basahin mo. Ang Integrated Bar of the Philippines ay nagbukas ng isang investigasyon kasunod ng maraming reklamo ng kliyente tungkol sa nawawalang trust account funds. Iminumungkahi ng mga pinagmumulan na ang mga irregularity ay maaaring umabot sa higit sa P10 milyon. P10 milyon, sapat upang tustusan ang isang mamahaling affair na may hotel rooms, alahas, at 15,000 na tanghalian. Patuloy kang maghanap, sabi ko. Ang CPA instincts ko ay gumagana na. Namutla ang mukha ni Benjo habang nakakita siya ng isa pang artikulo. Dito, ang investigasyon ay nakatuon sa mga junior associate
na may access sa trust account. Isang associate ang pinaghihinalaang lumikha ng mga maling billing entries at nag-divert ng client funds. Binanggit ba si Dennis? Patuloy na nagbasa si Benjo, pagkatapos ay tumingala ng may kalungkutan. Wala roon, pero nakita ko itong court filing. Ipinakita niya sa akin ang kanyang screen. Isang formal na reklamo ni Carla Reyes na nag-aakusa kay Dennis Panganiban ng misappropriation ng 750,000 mula sa estate settlement ng kanyang yumaong asawa. Benjo, sabi ko ng dahan-dahan, si Dennis ay hindi lang nagtataksil sa ating anak kasama ang kanyang ina. Nagnanakaw siya sa mga kliyente para bayaran ito. Ang lawak ng pagtataksil ay nakakabigla. Hindi lang ito krisis sa pamilya. Ito ay criminal enterprise. Si Denise ay sistematikong nagnanakaw ng pera upang tustusan ang kanyang affair sa aking asawa. At sa loob ng kapuna-antro na oras, dapat siyang ikasal sa aking anak. Tay, anong gagawin natin? Tiningnan ko ang anak ko, ang tunay kong anak, anuman ang biology at naramdaman ko ang malamig na determinasyon na nanirahan sa akin. Sisiguraduhin natin na makakamit ang hustisya. Tumunog ang telepono eksaktong alas 8 ng umaga ng dapat sanay araw ng kasal ng aking anak. Ako ay nasa kusina, ang parehong kusina kung saan natuklasan ko ang pagbagsak ng mundo ko 3 araw na ang nakalipas, nagbubuhos ng aking ikatlong tasa ng kape nang ang caller ID ay nagpakita ng isang hindi pamilyar na numero ng telepono sa Maynila. Jeff Collins, sagot ko. Mr. Collins, ito si Detective Sarah Reyes mula sa Manila Police Economic Crimes Unit. Tumawag kayo sa aming tip line kahapon tungkol kay Dennis Panganiban at sa law firm. Bumilis ang tibok ng puso ko. Lumitaw si Benjo sa doorway. Nahila ng opisyal na tono sa boses ko. Oo, Detective, salamat sa pagtawag. Sir, gusto kong malaman mo na sineseryoso namin ang iyong impormasyon. Nagbukas kami ng isang preliminary investigation at ang law firm ay cooperative sa pagbibigay ng records. Kinumpirma ng iyong anonymous tip ang ilang reklamo na natanggap na namin. Inilagay ko ang tawag sa speaker para marinig ni Benjo. Anong klaseng reklamo? Client trust fund discrepancies, falsified billing records, unauthorized withdrawals. Tinitingnan namin ang isang pattern ng embezzlement na maaaring umabot sa 12.5 milyon sa loob ng nakalipas na 18 na buwan. Nanlaki ang mata ni Benjo. Mas malaki pa ito kaysa sa pinaghihinalaan namin. Detective, mayroon akong karagdagang ebidensya, mga larawan, timeline, dokumentasyon, financial records na naipon ko gamit ang aking accounting background. Gusto naming makita ang lahat ng mayroon kayo, Mr. Collins. Pwede ba kayong pumunta sa istasyon ngayong umaga? Iyon ang problema, sabi ko, habang tinitingnan ang orasan. Ang kasal ng aking anak ay ngayon alas 4 Fadanter. Si Dennis Panganiban ang groom. May mahabang paghinto sa kabilang dulo ng linya. Mr. Collins, naiintindihan ko na ito ay isang mahirap na sitwasyon, ngunit hindi kami makakagawa ng pag-aresto ng walang warrant. Kailangan suriin ang ebidensya ng District Attorney's Office at ang proseso na iyon ay tumatagal. Gaano katagal? Kung ang iyong ebidensya ay kasing solid ng sinasabi mo, maaari kaming magkaroon ng warrant bandang hapon, ngunit kailangan kong maging malinaw. Hindi namin magagarantiya ang timing, sumandal si Benjo. Detective, paano kung magagarantiya namin na si Dennis ay nasa isang tiyak na lokasyon sa isang tiyak na oras? Ibig mong sabihin ang kasal? 200 bisita, kabilang ang ilang kilalang miyembro ng legal community. Sabi ko, hindi aalis si Dennis kahit saan. Tahimik si Detective Reyes sandali. Pagkatapos, Mr. Collins, kung mabibigyan mo kami ng ebidensya na nabanggit mo at kung sumang-ayon ang opisina ng DA na pabilisin ang warrant, maaari kaming magkaroon ng mga opisyal na naroroon sa wedding venue. Ngunit kailangang gawin ito ng ayon sa libro. Naiintindihan ko ng lubusan. Pwede ba kayong pumunta sa istasyon sa loob ng 1 oras? Dalhin ninyo ang lahat ng mayroon kayo. Pupunta kami. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nagtinginan kami ni Benjo sa tapat ng kitchen island kung saan nagsimula ang bangungot na ito. Tay, sigurado ka ba dito? Kapag ibinigay na natin ang ebidensya na iyon, wala nang atrasan.
Maaresto si Dennis. Ang affair ni nanay ay magiging public record. Ang kasal ni Indira ay magiging crime scene. Naisip ko ang aking anak. Malamang ay nasa salon ngayon. Inaayos ang buhok niya. Walang kamalay-malay na ang kanyang fiancé ay isang kriminal at ang kanyang ina ay isang cheater. Naisip ko ang mga bisita na darating sa loob ng ilang oras na umaasang isang selebrasyon. Naisip ko ang buhay na binuo ko sa loob ng dapas 6 na taon. Ang lahat ng ito ay batay sa kasinungalingan. Benjo, ang nanay mo at si Dennis ay gumawa ng kanilang mga pagpili. Pinili nila ang panlilinlang kaysa sa katapatan, krimen kaysa sa integridad. Pinili nilang buuin ang kanilang relasyon sa ninakaw na pera at sirang pangako. Kinuha ko ang Manila folder na naglalaman ng lahat ng aming ebidensya, mga larawan, financial records, timeline dokumentasyon. Hindi ko hahayaan na pakasalan ng aking anak ang isang kriminal at hindi ko hahayaan na makatakas sila sa ginawa nila sa pamilyang ito. Tumayo si Benjo, determinado ang kanyang ekspresyon. Kung gayon tay, siguraduhin nating makakamit ang hustisya. Isang oras pagkatapos, kami ay nakaupo sa opisina ni Detective Reyes. Pinapanood siyang suriin ang aming ebidensya ng may methodical na atensyon ng isang sanay na investigador. Mr. Collins, sabi niya, sa wakas ay tumitingin mula sa mga larawan. Kung tama ang iyong ebidensya, magkakaroon kami ng warrant bandang hapon. Hinarap ko siya ng matatag. Detective, ang hustisya ay tumatagal ng oras. Ngunit ngayon, lalabas ang katotohanan sa anumang paraan. 2 oras bago ang seremonya, tumayo ako sa salamin ng aking silid-tulugan, nagpupumilit sa aking black tie. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi sa kaba, kundi sa bigat ng gagawin ko. Lumitaw si Benjo sa likod ko sa refleksyon, kalmado at determinado. Heto tay, tulungan kita. Kinuha niya ang tay, matatag ang mga daliri kung saan ako nabigo. Ito ang tinuro mo sa akin noong 12 ako para sa father-son dinner sa school. Naalala ko, 26 na taon ng pagiging ama niya at kailangan ng krisis na ito upang mapagtanto na walang ibig sabihin ang biology kumpara sa katapatan. Benjo, paano kung nagkakamali ako? Paano kung may ibang paraan na hindi sisira sa araw ng kasal ni Indira? Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko ang pagbabago ng aming likod bahay. Puting upuan sa perpektong hanay, ang arko na natatakpan ng bulaklak, mga string lights, handa para sa magic, lahat ng pinangarap ni Indira. Tay, tingnan mo ako. Ang boses ni Benjo ay matatag habang tinatapos niya ang aking tie. Humarap ako sa aking anak, ang tanging tao na pumili ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Si Dennis Panganiban ay nagnanakaw ng pera upang tustusan ang isang affair kasama ang ina ng kanyang fiancé. Si nanay ay nagsisinungaling sa loob ng 20 na taon. Malapit nang magpakasal si Indira sa isang lalaki na sisira sa kanyang buhay. Huminto siya, matindi ang mga mata. Hindi mo sinisira ang kasal niya. Inililigtas mo siya mula sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Isang katok ang huminto sa amin. Ang BMW ni Indira ay nasa driveway. Kumalat ang puso ko. Nandito siya para sa huling minuto na detalye. Nakita ko siya sa sala, nagniningning sa isang sundress. Ang buhok niya ay nasa isang masalimuot na updo. Mukha siyang kanyang ina sa edad na iyon. Maganda, kumpiyansa, walang kamalay-malay sa nakatagong kadiliman. Tay, ang boses niya ay malamig. Ground rules para ngayon. Walang drama, walang akusasyon, walang sisira sa sandali ko. Ang kanyang berdeng mga mata ay matigas. Pinapayagan kitang dumalo dahil kinumbinsi ako ni Benjo na magpapakabait ka. Huwag mo akong pagsisihan. Ang mga salita ay masakit. Sa isip niya, ako ang paranoid na ama na nagpapapait sa kanya laban sa kanyang minamahal. Indira, gusto ko lang na maging masaya ka. Kung gayon ngumiti ka, samahan mo ako sa aisle at itago mo sa sarili mo ang iyong mga conspiracy theories. Umalis siya. Iniwan ako sa gitna ng mga family photos na nagkukwento ng 26 na taon ng akala ko ay kaligayahan. Lumitaw si Benjo sa tabi ko. Tay, tingnan mo sa labas. Sa pamamagitan ng bintana, binati ni Dennis ang maagang mga bisita
na may trademark na alindog, mamahaling tuksedo, perpektong ngiti, matatag na handshake. Sa lahat ng nanonood, siya ang ideal na groom, matagumpay, gwapo, deboto. Kami lang ang nakakaalam ng katotohanan. Magaling siya sa performance, sabi ko ng tahimik. Ang pinakamahusay na sinungaling ay palaging ganyan. Inayos ni Benjo ang kanyang tie. Pero nagtatapos ang mga performance at kapag natapos na ito, makikita ng lahat kung sino siya talaga. Pinanood ko si Dennis na yakapin ang roommate ni Indira, tumawa kasama ang mga groomsman, maglaro ng perpektong manugang kasama ang kapatid ni Leah, isang master manipulator na nagmamanipula sa aking pamilya sa loob ng maraming buwan. Inayos ko ang aking tie at tumingin sa salamin sa hallway. Ang lalaking nakatitig pabalik ay mukhang mas matanda kaysa 3 araw na ang nakalipas, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at determinado. Oras na para malaman niya kung anong klaseng lalaki ang muntik niyang pakasalan. Eksaktong 4:00 sa ilalim ng arko na natatakpan ng bulaklak na tinulungan kong itayo sa aming likod bahay, ngumiti si tagapag-ugnay William Barnes ng may kabaitan sa 200 bisita na nagtipon upang saksihan ang pinaniniwalaan ng lahat na pinakamasayang araw ng buhay ng aking anak. Minamahal, nagtipon tayo dito ngayon upang pagsamahin sina Dennis Panganiban at Indira Collins sa banal na kasal. Ang boses niya ay dinala sa buong perpektong ayos na puting upuan, lagpas sa mga string lights na kukurap na parang mga bituin kapag dumating ang gabi. Kung sinuman na naroroon ay may dahilan kung bakit hindi dapat pagsamahin ang dalawang ito sa kasal, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Ang tradisyonal na katahimikan na sumunod ay tila iba sa oras na ito, mas mabigat, mas inaasahan. Tumayo ako, ang kolektibong gasp mula sa 200 bisita ay naririnig. Bawat ulo ay tumalikod sa akin, bawat mukha ay nagre-rehistro ng gulat, pagkalito, at sa ilang kaso ay inis. Hindi ito dapat mangyari sa mga kasal. Ito ang mga bagay ng pelikula at soap opera. Tumututol ako, sabi ko ng malinaw. Ang boses ko'y dinala sa buong natulalang tao. Namutla ang mukha ni Dennis. Si Leah, na nakaupo sa harap na hilera, suot ang isang damit na malamang ay nagkakahalaga ng higit sa buwan ng sweldo ng karamihan sa mga tao, ay mukhang malapit ng himatayin. Ngunit ang ekspresyon ni Indira ang muntik ng sirain ang aking resolusyon. Purong galit na hinaluan ng kahihiyan. Tay, anong ginagawa mo? Bulong niya, ngunit ang boses niya ay nawala sa bulungan ng mga nalilitong bisita. Kinuha ko ang aking telepono. Ikinonekta ito sa portable speaker system na itinayo namin para sa seremonya ng musika at ang unang surveillance photo ay pumuno sa maliit na screen na hawak ko para makita ng lahat. Ladies and gentlemen, humihingi ako ng paumanhin para sa paggambala sa magandang seremonyang ito. Ngunit mayroon akong ebidensya na ang groom ay may affair. Ang bulungan ay naging isang sigaw. Tumayo ang mga tao, sinisilip upang makita, kinukuha ang kanilang sariling mga telepono upang i-record ang mabilis na nagiging pinakadramatikong kasal na sakuna sa social history ng Maynila. Ang larawan sa screen ng telepono ko ay nagpakita kina Dennis at Leah na naghahalikan ng masidhi sa mamahaling restaurant. Ang timestamp ay malinaw na makikita, trek araw na, ang nakalipas 2:47 p.m. Ngayon, hindi lang iyan. Patuloy ko. Ang boses ko'y sa paanuman ay matatag sa kabila ng aking mabilis na tibok ng puso. Si Dennis Panganiban ay sistematikong nag-e-embezzle ng pera mula sa client trust accounts ng kanyang law firm upang tustusan ang affair na ito. Sinubukan ni Dennis na magsalita. Sinubukan niyang itanggi ito, ngunit ang kanyang boses ay lumabas bilang isang sinasakal na ungol. Iyan ay hindi, Jeff. Mayroon kang isang uri ng breakdown. Ba't ako? Itinaas ko ang isa pang larawan. Ito ay nagpapakita ng resibo para sa kanilang 15,000 na tanghalian. Denise, kumikita ka ng halos 100,000 sa isang buwan. Saan mo eksaktong nakuha ang pera para sa Cartier jewelry, designer suits at 5-star hotel rooms? Doon lumabas si Detective Reyes mula sa pinaghihintayan niya sa likod ng rose bushes. Siya ay pinapalibutan ng 2 uniformed na opisyal,
at ang paningin sa kanila ay nagpadala ng isang sariwang alon ng gulat sa buong tao. "Dennis Panganiban," sabi niya sa isang boses na pumutol sa kaguluhan na parang isang kutsilyo. "Ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa embezzlement, wire fraud, at pagnanakaw mula sa client trust accounts." Ang mga posas ay nag-click sa lugar na may tunog na tila umalingaw-ngaw sa biglang tahimik na likod bahay. Ang mamahaling tuksedo ni Dennis ay mukhang katawa-tawa ngayon. Ang kanyang perpektong buhok ay nagulo habang binabasa sa kanya ng mga opisyal ang kanyang mga karapatan, ngunit hindi pa ako tapos. "At tungkol naman sa affair," sabi ko habang humarap kay Leah, na ngayon ay nakatayo at sumusubok na lumabas patungo sa bahay, mas lumalala pa ito. Tumingin ako sa karamihan ng pamilya at mga kaibigan, mga taong kilala kami sa loob ng maraming dekada, mga taong nag-aakala na nauunawaan nila ang aming pamilya. Ang asawa ko ay nagsisinungaling sa akin sa loob ng 6 na taon. Si Benjo Collins, ang binatilyo na kilala ninyong lahat, ay akala ninyo pamangkin ko, ngunit siya ay aktwal na biological na anak ni Leah. Buntis siya bago siya nagpakasal sa akin at itinago niya ang katotohanang iyon sa loob ng buong kasal namin. Lumabas si Benjo mula sa pinagtatayuan niya kasama ang mga groomsman. Ang kanyang mukha ay kalmado sa kabila ng kaguluhan sa paligid namin. "Totoo yan," sabi niya ng simple. "At ipinagmamalaki kong tawagin si Jeff Collins na tunay kong ama, anuman ang biology." Si Indira ay mukhang tinamaan ng kidlat. Tinitigan niya ako, pagkatapos ay si Benjo, pagkatapos ay ang kanyang ina, na ngayon ay umiiyak at sumusubok na itulak ang sarili niya sa gitna ng mga bisita. "Tay," bulong ni Indira. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. "Totoo ba ang lahat?" Naglakad ako patungo sa kanya, lampas sa nakabaligtad na upuan at nagulat na mukha, lampas sa sirang wedding cake at nagkalat na flower petals. "Bawat salita, anak, patawad na kailangang mangyari ito sa ganitong paraan, ngunit hindi ko hahayaan na pakasalan mo ang isang kriminal." Tiningnan ni Indira si Dennis na ngayon ay inilalabas na nakaposas, pagkatapos ay bumalik sa akin. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha, sinisira ang kanyang perpektong makeup. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang kanyang mga mata ay hindi puno ng galit nang tumingin siya sa kanyang ama. Kinuha niya ang kamay ko. "Tay, patawarin mo ako. Hindi ako naniwala sa iyo." 6 na buwan pagkatapos ng kasal na hindi natuloy, nakaupo ako sa aking bagong townhouse kitchen sa Ayala, Alabang. Pinapanood si Benjo na nagpi-flip ng pancakes habang ang sikat ng araw sa umaga ay dumadaloy sa mga bintana na hindi kailanman nasaksihan ang mga kasinungalingan. Ang bahay ay mas maliit kaysa sa aming dating estate sa Alabang, ngunit ang bawat square foot ay binuo sa katotohanan. Walang mga sikreto ang nagtatago sa mga sulok. Walang panlilin lang ang nagtatago sa likod ng mga family photos. "Tay, blueberries sa'yo?" tanong ni Benjo, hawak ang spatula. "Palagi," sabi ko, habang humihigop ng kape. Ang lasa ay mas mahusay kaysa sa anumang inumin sa loob ng maraming taon. Malapit na sigurong dumating si Indira. Magdadala siya ng isang taong ipakikilala. Ngumiti si Benjo. Ang misteryosong Tonyo. Kailangan ng buwan ng family therapy, ngunit kami ni Indira ay muling nagtayo ng aming relasyon mula sa simula. Natuto siyang magtiwala sa aking paghuhusga. Natuto akong magtiwala sa kanyang mga pagpili. Nagtrabaho ito dahil ito ay tapat. Ang legal na aftermath ay mabilis. Si Dennis ay nakakuha ng 4 na taon sa federal na bilangguan kasama ang buong restitution. Ang Philippine Bar ay permanenteng nagtanggal sa kanya ng lisensya. Lumipat si Leah sa Cebu pagkatapos ma-finalize ang aming diborsyo. Ibinenta ko ang lumang bahay, hindi kayang manirahan, napapalibutan ng 26 na taon ng mga alaala na binuo sa kasinungalingan. Ang lugar na ito ay kung saan kami ni Benjo ay pwedeng magsimula muli. Opisyal na pinalitan ni Benjo ang kanyang pangalan sa Collins. Ang paperwork ay formalidad lang. Naging anak ko siya simula noong 3 taong gulang siya. Ngunit ang makita ang Collins sa kanyang driver's license ay nangangahulugang lahat. Sinimulan namin ang Collins and Associates Financial Services
ng magkasama. Hinahawakan ni Benjo ang teknolohiya at marketing habang nag-focus ako sa accounting at mga kliyente. Mas maliit kaysa sa aking dating firm, ngunit mas nakakabusog. Tumunog ang doorbell. Pinunasan ni Benjo ang kanyang mga kamay. Si Indira iyan. Binuksan ko ang pinto upang makita ang aking anak. Nagniningning at kinakabahan, hawak ang kamay ng isang matangkad, seryosong lalaki sa kanyang early 30s. Maganda ang mga mata, matatag ang handshake, mga katangian na natuto akong pahalagahan higit sa alindog. "Tay, Benjo," masayang sabi ni Indira. "Ipakilala ko sa inyo si Tonyo Richardson." "Tonyo," sabi ko habang iniabot ang aking kamay. "Maligayang pagdating sa aming pamilya. Salamat sa pagmamahal mo sa aking anak sa paraang nararapat sa kanya." Habang umuupo kami para mag-almusal sa aking tapat na kusina, napapalibutan ng mga taong pumili ng katotohanan kaysa sa kaginhawaan, may napagtanto akong malalim. Ang pagkawala ng lahat ay nagturo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Ang negosyo ay umuunlad. Kami ni Benjo ay isang mahusay na koponan, tumutulong sa mga maliliit na may-ari ng negosyo na makamit ang mga pangarap sa halip na pamahalaan ang mga finances para sa mga taong nakalimutan ang integridad. Si Indira ay mas masaya kaysa sa nakita ko sa loob ng maraming taon. Nakikipag-date sa isang lalaki na nagpapahalaga sa katapatan higit sa mamahaling regalo. Mayroon kaming Sunday dinners tuwing linggo ngayon, isang tradisyon na binuo sa pagiging bukas sa halip ng mga sikreto. Minsan nag-uusap kami tungkol sa nakaraan, ngunit kadalasan ay nag-focus kami sa hinaharap na binubuo namin ng magkasama. "Kaya, Tonyo," sabi ni Benjo habang iniaabot ang syrup. "Ano ang iyong mga intensyon sa aming kapatid?" Tumawa si Tonyo ng lubusan. Mahalin siya, suportahan ang kanyang mga pangarap at huwag kailanman magsinungaling sa kanya, kailanman. Ngumiti ako, pinapanood ang aking mga anak. Pareho silang, "Biology, hayaan mo na, tinatanggap ang mabuting lalaking ito sa aming pamilya." Kami ay nabasag ng pagtataksil, ngunit muli naming binuo ang aming sarili ng mas matatag. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o shared history. Ito ay tungkol sa katapatan, katotohanan, at ang lakas ng loob na gawin ang tama kahit na mahirap ito. At iyon ay isang pundasyon na karapat-dapat na itayo. Sa pagtingin pabalik sa totoong kwentong ito, napagtanto ko na minsan inilalagay tayo ng Diyos sa mga imposibleng sitwasyon, hindi para basagin tayo, kundi para ipakita sa atin kung ano talaga tayo. Ang 3 araw na nagbago ng lahat ay nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi tinukoy ng dugo. Ito ay tinukoy ng katapatan, katotohanan, at ang lakas ng loob na manindigan para sa kung ano ang tama. Pinatunayan ni Benjo na ang pag-ibig ang gumagawa ng isang ama, hindi genetika. Natutunan ni Indira na ang karunungan ay madalas na dumarating na nakabalot sa pagkadismaya. At natuklasan ko na ang pagkawala ng lahat na binuo sa kasinungalingan ay maaaring ang pinakadakilang regalo na ibinigay sa iyo ng Diyos dahil pinipilit ka nitong muling itayo sa katotohanan. Ang totoong kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagtubos. Ito ay tungkol sa pangalawang pagkakataon at ang lakas na nagmumula sa pagpili ng katapatan kaysa sa kaginhawaan. Kapag sinusubukan ng Diyos ang ating karakter, madalas niyang ginagamit ang mga taong pinakamalapit sa atin. Ngunit nagbibigay din siya ng mga kakampi sa hindi inaasahang lugar, tulad ng isang anak na pumipili ng katapatan kaysa sa dugo at isang anak na natutong magtiwala muli. Ang mga kwento ng lolo na ikukwento ko sa aking magiging apo ay hindi tungkol sa perpektong pamilya o fairy tale endings. Ito ay tungkol sa totoong tao na gumagawa ng mahihirap na pagpili, tungkol sa lakas ng loob na kailangan upang gawin ang tama kapag ang lahat ay gumuho. Ang mga kwento ng lolo na ito ay magtuturo sa kanila na ang integridad ay hindi lang isang salita, ito ay isang paraan ng buhay. Ang Diyos ay gumagana sa mahiwagang paraan at minsan ang kanyang pinakadakilang pagpapala ay dumarating na nakabalot sa ating pinakamalalim na sakit. Kung naantig ng totoong kwentong ito ang iyong puso, pakiusap, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.
Kailan mo kinailangan pumili sa pagitan ng komportabling kasinungalingan at masakit na katotohanan? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming totoong kwento sa buhay na mahalaga. Ang iyong suporta ay nangangahulugang lahat sa amin at magkasama, maaari naming panatilihin ang pagbabahagi ng mga kwento ng lolo na nagpapaalala sa amin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Pumili kami. Pinili namin ang katotohanan, ang pagkawala ng lahat. Iyon pala ang pinakadakilang regalo ng Diyos. Napilitan kaming bumuo ng bagong pamilya, matatag, walang lihim. Si Benjo ang aking tapat na anak. Hindi mahalaga ang dugo, ang pag-ibig, ang katapatan. Yan ang tunay na pundasyon ng pamilya. Nakita ko ang ngiti ni Indira kasama si Tonyo. Masaya na siya. Ito ang kwento ng pagtubos. Huwag kang matakot sa sakit. Minsan, ang pagsubok ang nagdadala ng pinakadakilang pagpapala. Mag-ingat po.